Ito ay isang kwento tungkol sa mga karanasan ni Lourdes sa bagong nilang bahay. Ang bahay na akala nila ay tahimik at mapayapa, yung pala ay nagbibigay ng takot at kaba. Noon pa man, pinangarap na ni Lourdes at ng kanyang asawa na magkaroon ng sarili nilang bahay. Ninirahan lang sila dati ng kanyang asawa sa kanyang mga magulang. Pero dahil sa pagsusumikap nila ay nakamit nila ito. Nagkaroon sila ng sarili nilang bahay. Nakakuha sila ng isang townhouse sa Bulacan, matahimik at mapayapang lugar. Napagpasyahan nilang lumipat agad at pagpaliban na muna ang house blessing dahil may mga parte pa ng bahay na kailangan kumpunihin. Ito'y magandang simula para sa kanila. Malugod silang tinanggap ng kanilang mga kapitbahay dahil marunong silang makisama at dahil na rin sa kabaitan nilang mag-asawa. Si Joan ay isa sa kanilang kapitbahay na mabilis naging kaibigan ni Lourdes. Pero isang araw, bigla na lang napagdesisyonan ni Joan at ng kanyang pamilya na paupahan na lang ang bahay nila. Nihayag niyang lilipat na sila na ang kanyang pamilya sa bahay ng kapatid ng kanyang asawa dahil pupunta na ito sa Amerika at doon naman ninirahan. Mga ilang linggo din na bakante ang bahay ng dating kapitbahay nilang si Joan. Mas lalong tumahimik ang lugar, di tulad ng dati na maririnig nila ang mga naglalarong mga bata, mga anak ni Joan. Pero isang gabi, habang nanonood ng TV si Lourdes, may narinig siyang tunog na parang may mahampas sa bakal na hagdan. Napatingin si Lourdes sa kanilang hagdan. Wala naman siyang nakita. Kaya nilapitan niya ang kanilang hagdan at pinagmasdan. Bigla ulit niyang narinig ito. Ngunit napagtanto niya na hindi ang kanilang hagdan ang pinagmumulan ng tunog, kundi ang hagdan sa kabilang bahay. Ang bahay ng dati nilang kapitbahay na si Joan. Ang mga townhouse kadalasan ay mga dikit-dikit na bahay na nahihiwalay lang ng makapal na pader. At ang pwesto ng hagdan nila, Lourdes, at ng kapitbahay nila na si Joan ay magkatabi lang, na pinaghihiwalay lang ng pader ng dalawang bahay. Pinakinggan ni Lourdes ng maigi. Nilapat niya ang kanyang tenga sa pader ng hagdan pero wala na siyang marinig. Kaya binaliwala na lang niya ito. Kinaumagahan, naisip ni Lourdes na i-chat si Joan. Nagkamustahan ng dalawa at kung ano-ano pang napag-usapan sa chat. Ngunit nang nabanggit ni Lourdes kay Joan ang narinig niyang tunog sa hagdan na nagmumula sa kabilang bahay kagabi, ay hindi na ito nag-chat. Baka busy na, naisip ni Lourdes. Dumaan ang ilan pang mga linggo na natiling sarado at walang tao pa rin ang katabi nilang bahay. Mukhang hanggang ngayon wala pang nakukuhang uupa sila Joanna
wika ni Lourdes sa kanyang asawa. Oo nga eh. Sayang din ang bahay na yan, sagot ng asawa ni Lourdes. Noong gabing iyon, nung makatulog na ang asawa ni Lourdes at siya na lang ang naiwan sa baba, nanonood ng TV, narinig na naman niya ito. Parang may humahampas sa bakal na hagdan na nagmumula sa kabilang bahay na walang tao. Pinatay ni Lourdes ang TV para mapakinggan maigi, pero biglang nawala ang tunog. At katulad ng dati, nilapat niya ulit ang kanyang tenga sa pader ng kanilang hagdan. Katahimikan lang ang kanyang narinig. Ngunit bigla siyang nagulat nung marinig niya ang tunog ng mismong pader na para bang may pumalo o sumipa dito. Sa sobrang takot niya ay napaakyat siya at pinuntahan ng kanyang asawa para tawagin at para mapakinggan ang tunog na iyon. Pero wala na silang narinig. Antok lang yan, matulog ka na, sabi ng asawa niya. Di na pinilit ni Lourdes sa kanyang asawa ang kanyang narinig. Kaya napagpasyahan na lang niya na matulog na lang. Pero ayaw siya dalawin ng antok. Nag-aantay na may marinig ulit. Ilang araw ang lumipas, hindi na rin naranasan ni Lourdes ito. At nakita nila na may lumipat na sa katabi nilang bahay. Isang pamilya, mag-asawa na may 3 anak ang umupa rito. Sabik si Lourdes na nakipagkilala at di nagtagal ay naging kaibigan din nila ang pamilyang iyon. Mabait din sila, marunong makisama, at madalas din makausap ni Lourdes ang nanay ng pamilya ng bago nilang kapitbahay. Sa isang kaswal na pag-uusap, may naitanong ang kanilang kapitbahay na nagbigay ng kaba kay Lourdes. Lourdes, matanong ko lang, nagkukumpuni ba kayo sa inyong hagdan kagabi? Tanong ng kanyang kapitbahay. Kasi parang may naririnig kami na pumupukpok ng bakal na hagdan mula sa bahay niyo. Biglan ng lamig si Lourdes. Ilang araw na niyang hindi naririnig ang ganoong tunog mula sa kapitbahay nila. Pero ngayon, kapitbahay naman nila ang nakakarinig ng tunog at nagmumula pa raw sa bahay nila. Ang buong akala pa niya, siya lang ang nakakarinig nito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ayaw sana ni Lourdes ikwento sa kanilang kapitbahay ang kanyang karanasan patungkol doon. Pero kinailangan niyang sabihin. At doon din nabahagi ni Lourdes ang mga iba pang karanasan niyang kababalaghan bago niya narinig ang tunog na iyon. Tulad nung isang madaling araw, mga 3 a.m. On-site ang pasok ng kanyang asawa ng araw na yun. Ang pasok ng kanyang mister ay hybrid. 8 araw na on-site sa isang buwan at work from home na sa natitirang araw ng buwan.
Habang inihahanda niya ang baon at gamit ng kanyang asawa para pumasok sa trabaho, nakaramdam si Lourdes ng pagkabagabag. Naging ugali na niya ang sumilip sa bintana para tingnan ang gate. Lalo na kapag tumatahol ang mga aso ng kapitbahay sa ganong oras. Sumulyap siya sa labas at napatingin sa kanilang gate. Laking gulat niya nang may mapansin siyang mga paa sa labas ng kanilang gate. At ang nakakakilabot doon ay ang mga paa ay hindi tumatapak sa lupa, kundi ito'y nakalutang. Tinignan niyang maigi mula sa bintana. Baka may taong nakalambitin at nakahawak sa kanilang gate. Pero hindi. Tanging mga paa lang na nakalutang ang kanyang naaninag. Sobrang takot niya. Napatras siya sa bintana at tinawag niya ang kanyang asawa na naghahanda. May tao sa labas, parang lumulutang. Sigaw niya. Nanginginig ang boses. Tumingin ang kanyang asawa sa labas pero wala itong nakita. Kaya napagpasya na lang ng kanyang asawa na i-reschedule na lang ang on-site schedule niya at mag-work from home na lang sa araw na yun. Pero di nagtatapos lang dun yung kababalaghang yun. Kahit kapatid ni Lourdes ay di rin nakaligtas sa karanasan. Ang kanyang kapatid ay bumisita noon sa kanila. Doon nagbakasyon ng ilang araw dahil sa relaxing yung lugar nila Lourdes kumpara sa bahay ng kapatid niya. Nakakapagpahinga ng maayos ito. Nakahiligan ng kapatid niya na matulog sa may sofa nila Lourdes. Kahit na pinaghandaan naman siya ng kama na may higaan sa taas, mas pinipili pa rin ito na matulog sa sofa sa baba. Noong mga unang araw, maayos naman ang tulog ng kapatid niya. Pero isang gabi, naisipan nito na matulog na lang sa kwarto sa taas dahil hindi raw ito mapakali. Hindi ako makatulog sa sofa sa baba ngayon. Parati kong nararamdaman na may tao sa labas ng gate. Pero sa tuwing titignan ko, wala naman. Sabi ng kapatid niya. At parang may napansin akong anino sa nakasarang bintana, dugtong nito. Lumalim pa ang kwentuhan ni Lourdes at ng kanyang bagong kapitbahay hanggang sa napagpasyahan na nila pumasok dahil dumidilim na. Nung gabing iyon, muli siyang hindi makatulog. Nakahiga siya sa kama katabi ng kanyang asawa, nakikinig at nakikiramdam sa madilim nilang kwarto. At bigla siyang kinabahan nung muli niyang marinig ang tunog ng bakal na hagdan. Parang may humahampas dito. Bigla siyang napaupo sa gulat. At napagpasyang bumangon at tignan ang hagdan. Pagtingin niya sa hagdan, nanlamig ang buo niyang katawan sa kanyang nakita. Isang babaeng nakabigti
pilit na sinisipa ang pader at hawakan ng bakal na hagdan na tila bang gustong kumawala sa pagkakabigti. Sa sobrang takot niya ay napasigaw siya at napatakbo pabalik ng kwarto. Biglang nagising at napabangon ng kanyang mister sa pagkagulat sa sigaw niya. "May babaeng nakabigti sa hagdan!" sigaw niya. Dali-dali ang binuksan ng kanyang mister ang ilaw sa hagdan para tignan, ngunit wala itong nakita. Napaiyak na lang si Lourdes sa sobrang takot. At sa buong gabing iyon, hindi sila nakatulog ng kanyang mister. Buti na lang walang pasok sa trabaho kinabukasan. Kinaumagahan, umalis muna sila sa bago nilang bahay na pagpasyahang doon muna manirahan sa kanyang kapatid. At wag nang bumalik sa bahay na yun. Di nagtagal ay napagpasyahan nilang paupahan na lang din ang kanilang bahay at nananalangin na wag na sanang marinig ni numan ang tunog sa hagdan. Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang inyong Kuya Choleng. Nagpapaalala, tumingin sa paligid, baka may matang nagmamasid.